Okay, so ang project natin na ngayon ay papatunugin natin tong piezo buzzer gamit yung ating ultrasonic sensor. So previously yung video natin, pinatunog natin yung piezo buzzer gamit yung potentiometer. So gumamit tayo ng digital write function at yung tone function ng piezo buzzer. Pero ngayon yung magti-trigger sa buzzer natin ay yung ultrasonic sensor. So ano yung mga possible applications ng project ito? If you are familiar with the smart blind stick, so yun po. So kapag may nadedetect na object yung blind stick natin, tumutunog yung buzzer. So it's a great help for blind people yon. So yun yung mga possible na projects. Another possible na output na ay yung sa mga home security. So nagde-detect siya ng mga objects. So dito gawin muna natin yung palagi natin ginagawa, gawin muna natin siya sa ating Tinkercad bago natin siya gawin actual. So maglagay tayo ng breadboard, then lagay na natin yung ating piezo buzzer. So yung piezo buzzer natin, again, meron lang siyang positive and negative. Yung positive, papunta siya sa ating digital pin, and then yung negative, yan lang naman yung ground. So dalawa lang yung connection niya. And then ultrasonic sensor. So gamitin natin yung may apat na paa. Yung ultrasonic sensor na may apat na paa. So then gawin natin yung wirings niya. So unahin natin yung ground. Usually yung advice ng mga electricians, or hindi ko alam yung mga experts dito, sinasabi nila na dapat unahin mo yung ground bago yung VCC or yung power niya, para daw hindi ma-short circuit. So kasi tayo lang naman, mga basic lang yung ginagawa natin. So hindi naman tayo ganun ka-expert pa dito. So mga basic lang yung mga projects na ginagawa natin. Okay, and then hindi naman tayo graduate ng electronics courses or programming courses. So pa YouTube lang tayo. Then dito sa ating piezo buzzer, connect natin siya sa ating digital pin 6. So let's say ito ay yellow. So next yung before natin i-wire yung ating ultrasonic sensor, kailangan natin tumingin ng diagram, kasi ako nga rin hindi ako masyadong familiar kung paano gawin itong ultrasonic sensor. So usually yung ginagawa ko, nagsa-search na lang ako sa Google. So yan, loading siya. So wait lang natin. Ito na yung ating ultrasonic sensor. So yun, so VCC, trig, echo, and ground. So na-connect natin yung VCC at ground. So dito sa site na to, okay, so yung trig pin niya nakakonect siya sa digital pin 9 at yung echo nasa 8, trig nasa 9. So dito digital pin 9, ulitan natin yung kulay para ma-determine natin maayos. Mas madali natin i-determine. Okay, trig 9, yan. Then balik tayo sa ating site. Okay, tama ba? Trig pin 9, then echo 8. So tama siya. Okay, so then copy natin yung codes na nakalagay dito, then start natin yung simulation. Okay, then connected na ba yung ground and then VCC? Yan, connected na silang lahat. Then dito sa text, so continue lang natin. Then okay, so paste lang natin dito yung
kinapin natin code. So, double check natin yung 3 pin natin nakakonect sa digital pin 9. Yun, yung orange. Yung echo nasa digital pin 8. Yun. So, tama naman. Okay. So, start simulation natin. Okay. So, medyo mahina lang yung kasi yung internet. Kaya, medyo naglalag. Continue. Yun. So, open natin tong serial monitor. So, yung current na distance niya is 112. So, medyo hindi siya nagmamatch. Nga pala, dito sa code natin, makikita natin na yung distance na minimeasure niya is in centimeters. So, dito, pag minove natin, so, print niya yung centimeter. Okay. Pag dito, okay, wala na siyang nadedetect. Yung ultrasonic natin yata is up to 30 lang, 3 meters lang yata. I'm not sure. 3 meters lang yata yung kaya niyang ma-detect. So, yun. So, okay na tayo dyan sa ating ultrasonic distance sensor. Next, naman natin gagawin, kailangan nating i-trigger tong buzzer. Okay. So, dito tayo sa part na to. So, sa part na to, kailangan mo natin i-declare yung buzzer. So, ito kasi usually yung ginagawa ko. Nagkokopya ako ng codes internet, then minomodify ko na lang. So, int, let's say buzzer, nasa digital pin 6. Siya. Then, dun siya, kailangan natin i-declare as variable, then sa ating setup. So, gamitin natin yung pin, mode, function, then buzzer. Siya ay isang output. Yun. Then dito, so from this, gawa tayo ng ating local variable. So yun yung magiging tone value niya para, or wait lang, try muna natin siyang patunogin. So example, if yung distance cm ay within 200 centimeters, less than or equal to 200 cm, then else, then tone ng ating buzzer ay, let's say 1,000. So yan, close natin, then close natin yung statement, then else, kung wala siya sa range na yon, then meaning hindi siya tutunog. So gamitin natin yung no tone, then buzzer. Yan. So then close natin siya, then try natin i-upload. So yun, pag may na-detect siya, tutunog yung buzzer. Yung frequency niya is 1,000. Okay, so medyo may mali sa ating code. So before token daw, wait lang, dito pala, sorry, yan ba, mali, ay sorry, dun pala, dito pala wala siyang semicolon. So napakalaga ng ating semicolon. Oh, meron na naman. Anong mali sa ating code? If distance cm, if distance ito, copy lang natin yan, paste.
operator is less than 200. Try lang natin. So, medyo may mali sa ating code. So, if distance cm is less than 200, wala pala yung cm. So, mali. Yan, start simulation. Yan. So, tumutunog ng ating buzzer. So, medyo naguluhan tayo doon. So, doon. Yan. Pag wala siya sa 200, pag hindi siya less than 200 centimeters, hindi siya tutunog. Yan. Okay. So, may mali sa ating codes kanina. Okay. So, next naman, what if ang gusto natin gawin is habang palapit na palapit yung object, lumalakas na lumalakas yung frequency niya. So, yun yung gagawin natin. So, nade-determine natin kung gaano na kalapit yung object through sa frequency ng ating piezo buzzer. So, dito, kailangan nating i-map yung distance niya sa ating frequency. So, let's say frequency. So, frequency is equal to, map natin yung distance niya. Distance cm. So, from let's say 1 centimeter. So, 1 centimeter up to, let's say, 300 or 200 cm para ma-check natin mamaya. So, dapat habang mas malapit, mas malakas yung or mas mataas yung frequency. Pag mas malayo, then mas mababa yung frequency. So, dito gagamitin natin na dito. So, dito match lang natin siya. So, greater than or equal to 1. Okay. And distance cm is less than or equal to 200. Okay. So, instead of 1,000 dito, gamitin na natin yung frequency na ating local variable. So, kung may mali man dito sa codes natin, you are still free to comment down below kung ano yung tama. So, ito lang naman yung pagkaka-analyze ko. So, hindi naman ako ganun kagaling mag-codes. So, tinatry ko lang naman po. So, yan. May mali na naman na encode. So, yun. So, nandun siya. So, tignan natin sa ating serial monitor. So, 224 siya. So, meaning, hindi talaga yan tutunog. So, pagpasok natin sa 200, pag pumasok tayo sa 200, medyo mababa yung frequency niya. So, habang papalapit tayo ng palapit yung object, mas tumataas yung frequency ng ating buzzer. So, yun. So, pwedeng yun yung gamitin nating codes sa ating smart blind stick. So, para di na tayo magpagawa sa mga professional kasi medyo mahal din yung professional fee nila sa paggawa ng Arduino. Total, mga basic lang naman ng mga to. So, yun. So, pwede rin siya sa ating home security pag lagay natin sa ating mga bintana or sa ating doors. So, pag may magnanakaw, pag lumalapit siya ng lumalapit, mag-a-alarm ang ating buzzer. So, malalaman natin kung medyo malapit na siya. Depende sa frequency ng ating buzzer. Pero, ang danger lang kasi nito, pag may mga insekto na pumasok, pwede niyang ma-detect. So, medyo matitrigger kasi siya. Yun yung magiging downside niya
So another na possible application niya ay dun sa ating mga sasakyan, lalo na sa mga nagre-reverse. So pag malapit ka ng mabangga, then mag-a-alarm siya. So ganun. So next natin gagawin, gawin natin siya actual sa ating Arduino. So tapos na siya sa ating Tinkercad, medyo okay naman na. So dito, okay, so nagawa ko na yung ating Arduino, yung wiring niya, ano. So dito, nandito yung ating ultrasonic piston sensor. So makikita natin dyan yung ground, echo, trig at VCC. Then ito yung ating piezo buzzer. So sa ating piezo buzzer, so yung may plus na sign dito, yan yung wire na papunta sa ating digital pin. So yung ginamit natin sa Tinkercad kanina is papunta siya sa digital pin 6. So itong yellow wire na to, na connected siya sa dito sa may positive, papunta siya sa digital pin 6. And then yung other leg naman niya, so naka-ground siya sa itong black. Lahat ng black na nakikita nyo, lahat yan ay ground. So sa ating ultrasonic sensor, naka-ground siya itong wire na to. So papunta siya sa ground, then papunta naman to sa ground ni Arduino. Next, yung VCC natin, itong red wire dito, yung VCC naman yan, papunta siya sa 5 volts. Then kanina yung echo natin, ito yung white na wire, papunta naman siya sa digital pin, wait lang, yung echo papunta siya sa digital pin, anong digital pin kanina. So dito, based sa ating code, yung echo papunta siya sa digital pin number 8. So tingnan natin, double check natin, digital pin number 8. So baliktad. Okay, so baliktad lang naman. Then yung 3 pin ang nasa digital pin 9. So tama na ba? Okay, so tama. Yan. So ito yung ating wiring diagram. Then punta tayo sa ating Tinkercad. So sa ating Tinkercad, stop muna natin to, then copy lang natin tong codes, then punta tayo sa ating Arduino IDE, paste lang natin, then connect ko lang tong cord nya. Pero from this, modify na lang natin yung code. Wait lang, may naka-upload na code dito. Upload lang natin ng iba. Wait lang po. Wait. So, okay naman siya. Then, may naka-connect kasi. May naka-upload na code sa ating yan. So, medyo okay na para mawala muna yung naka-upload. Then next, kailangan mo natin siyang palitan. So instead of 200 centimeters, let's say around 20 centimeters muna para hindi siya masyadong malayo. So yun. Then okay na ba tayo dito? Yun. So upload natin siya sa ating Arduino. Yan, naka-upload na siya, and then
tignan natin sa serial monitor kung ano yung nade-detect niya na distance. So 990 centimeters, so medyo malayo. So tignan natin sa ating camera. Yan dito sa ating camera. Yan ito sa ating ultrasonic sensor. So pag medyo malayo yung kamay ko dito, yun, medyo lumalakas yung frequency niya. Habang mas malayo, mas mababa. Habang lumalapit, lumalakas yung frequency ng ating Arduino. So, yun. Again, yung mga possible applications niya. So, sa inyong researches, smart blind stick, home automation, ano pa. So, sa agriculture naman, so, lalo na sa time natin ngayon, uso ngayon yung nagbibilad ng mga palay. So, kailangan nating i-guard sa kontra sa mga manok o yung mga kambing, so sa mga halaman. So, yun lamang po. Maraming salamat and sana may natutunan kayo. So, if you have questions or suggestions, you are free to place it in our comment section.